Sa isang tahimik na nayon malapit sa dagat, bago pa sumikat ang araw, nagising si Lydia sa kanyang munting bahay. Ang araw na iyon, tulad ng maraming umaga, ay nagsimula sa isang maagang gising para ihanda ang kanyang dalawang anak, sina Romy at Sally, para sa eskwela. Sa kusina, habang hinahanda niya ang kanilang agahan na sinangag at tuyong isda, tinawag niya ang mga bata para kumain na. Romy, Sally, halina't kumain na habang mainit pa ang kanin, tawag ni Lydia sa malambing na tono. Si Romy, ang panganay, ay tila laging nagmamadali at agad na sumagot, "Sige punay, sandali lang, tatapusin ko lang itong ginagawa ko." Si Sally naman, na mas bata ng 2 taon, ay masunurin na umupo at nagpasalamat bago kumain. Sa hapagkainan, nagbahagi si Lydia ng kanyang mga alalahanin. "Alam nyo mga anak, mahalaga ang bawat araw na mayroon tayo. Sana'y pahalagahan nyo ang inyong pag-aaral. Mama, alam naman po namin yon. Kayo po ba, kumusta ang trabaho sa dagat?" tanong ni Sally, na laging nag-aalala para sa ina. "Sally, mahirap at mapanganib, pero kailangan. Para ito sa ating lahat, para sa kinabukasan nyo," malumanay na tugon ni Lydia, pilit itinatago ang pag-aalala sa kanyang boses. Pagkatapos ng agahan, habang inihahanda ni Lydia ang kanyang gamit sa pangingisda, bumalik siya sa alaala ng kanyang asawa. "Alam nyo, noong buhay pa ang papa nyo, lagi niyang sinasabi na mag-ingat sa dagat. Marami itong ibinibigay na biyaya, pero kailangan din nating respetuhin ang mga panganib nito." Si Romy, na nagmamasid sa ina, ay nagtanong, "Ma, hindi ba mahirap para sa inyo? Na kayo lang mag-isa?" Napabuntong hininga si Lydia. "Oo anak, mahirap, pero natutunan ko nang harapin ang mga hamon. Ang inyong papa, kahit wala na, ay nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa buhay at pagiging matatag." Habang tinutulungan siya ng mga bata na ihanda ang bangka, nagpatuloy ang kanilang usapan. "Ma, sana balang araw, makatulong din kami sa inyo," sambit ni Romy, puno ng pag-asa. "Darating ang araw na yon, anak. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking tulong nyo ay ang mag-aral ng mabuti at sundin ang inyong mga pangarap. Ang inyong tagumpay ang magiging tagumpay ko rin," sagot ni Lydia, habang pinupuno ng determinasyon ang kanyang puso. "Mukhang magiging marahas ang dagat ngayon Lydia," puna ni Mang Ernesto, isang matandang mangingisda na lagi ring maagang pumupunta sa dalampasigan. Lumapit siya kay Lydia, na noon ay abala sa pag-check ng tali ng kanyang bangka. "Oo nga po Mang Ernesto. Ngunit kailangan kong umalis. Kailangan kong mangisda para sa mga anak ko," malumanay na sagot ni Lydia habang pinapasadahan ng tingin ang umaalon na dagat. "Naiintindihan ko, pero mag-ingat ka. Lalo na't walang radyo para sa mga babala. Dapat laging handa at mapagmatsyag," paalala ni Mang Ernesto, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. "Palagi po akong nag-iingat Mang Ernesto." "Salamat sa paalala nyo," tugon ni Lydia, habang inaayos ang suot na lumang life jacket. "Kung may makita po kayong kakaiba sa panahon, pwede po ba kayong magsenyas sa akin?" "Oo naman Lydia, titingnan kita mula sa dalampasigan. Huwag kang mag-alala," sagot ni Mang Ernesto, na may bahid ng pagmamalasakit. Nang matapos ang kanilang maikling usapan, tinulak na ni Lydia ang kanyang bangka papunta sa tubig. Ang dagat ay parehong kaibigan at kaaway sa mga mangingisda, nagbibigay ito ng biyaya, ngunit may dala ring panganib. Habang papalayo si Lydia sa dalampasigan, lumingon siya sa likod kung saan naroon si Mang Ernesto, na kumakaway bilang pagpapalakas ng loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lydia ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ang kaligtasan niya ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang mga anak. "Kailangan kong makabalik ng ligtas. Para sa aking mga anak," bulong ni Lydia sa sarili habang sinisikap na palakasin ang loob. Ang mga alon ay patuloy sa paghampas sa gilid ng kanyang bangka, ngunit buo ang kanyang determinasyon na harapin ang hamon ng dagat. Sa kanyang paglalayag, puno ng dasal ang kanyang isip, dasal na sana'y maging mabuti ang panahon at umuwi siyang may sapat na huling isda. Ang pag-iisa sa dagat ay isang malaking hamon, ngunit handa si Lydia na harapin ito, hindi lamang bilang isang mangingisda kundi bilang isang ina na may 2 anak na umaasa sa kanya. Habang palayo ng palayo si Lydia, nagsimulang magbago ang panahon. Ang hangin, na nooy mahina lang ang ihip, ay biglang lumakas, at ang mga alon ay nagsimulang lumaki, na parang mga higanteng humahampas sa maliit niyang bangka. Tila magkakaroon ng bagyo,
bulong ni Lydia sa sarili habang pinipilit niyang panatilihing matatag ang kanyang bangka laban sa mga alon. Sa bawat hampas ng alon, nadama niya ang panganib na maaaring niyang kaarapin. Ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin para sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi niya maaaring ipahintulot na takpan ng takot ang kanyang pangangailangang magdala ng sapat na huli pauwi. Kailangang magtiis. Para sa mga anak ko, paalala niya sa sarili habang patuloy ang paggaod sa gitna ng lumalakas na hangin. Ang dagat ay hindi na katulad ng maamong kaibigan na kadalasan niyang nakakasama, kundi isang malupit na kaaway na handang hamunin ang kanyang katatagan. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang humampas, nagpatagilid sa kanyang bangka. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Lydia ang mga kwento ng mga mangingisdang hindi na nakabalik dahil sa tindi ng bagyo. Sa kabila ng takot, pinilit niyang manatiling mahinahon at nakatuon. Lydia, kaya mo ito. Huwag kang matatakot, bulong niya sa sarili, habang mabilis na ini-adjust ang posisyon ng kanyang bangka para mas maayos itong makaharap sa mga alon. Ang kalangitan ay tuluyan ng nagdilim, at ang mga kidlat ay nagumpisang kumislap sa itaas, nagbibigay ng pansamantalang liwanag sa madilim na karagatan. Sa bawat kislap, nadama ni Lydia ang bigat ng kanyang responsibilidad hindi lamang bilang isang ina kundi bilang isang tao na lumalaban para sa kanyang buhay sa gitna ng walang katiyakan. Kailangan kong umuwi ng ligtas. Hindi ko maaaring iwan ang aking mga anak, dasal niya, habang patuloy ang pakikipaglaban sa mga alon. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ang patuloy na paglaki ng mga alon at ang paglakas ng hangin ay nagdulot sa kanya ng malalim na pangamba. Nangangamba siya na baka hindi niya kayanin ang patuloy na paglala ng panahon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Sa paghampas ng alon, pinipilit niyang palakasin ang kanyang loob. Ang dagat, na ngayon ay tila ba isang malupit na kaaway, ay walang tigil sa pagsubok sa kanyang lakas at determinasyon. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Lydia na kailangan niyang malampasan ito, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Habang ang bagyo ay patuloy na nagagalit, nagdesisyon si Lydia na kailangan na niyang bumalik sa Pampang. Ang bawat sagwan pabalik ay puno ng pag-asa at dasal na sana'y may bukas pa na naghihintay sa kanila sa kabila ng bagyong ito. Sa gitna ng nagngangalit na dagat, habang papalapit na si Lydia sa dalampasigan, napansin niya ang isang kakaibang kislap mula sa tubig. Sa una, inakala niyang baka ito ay mga basurang plastik na madalas niyang makita, ngunit nang makalapit, natuklasan niyang ito pala ay isang maliit na nilalang, isang duwende, na nakagapos sa kanyang lambat na nalaglag mula sa bangka. Ano ito? Bulong ni Lydia, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang duwende, na sa mga kwento lamang niya naririnig, ay narito ngayon, nakikipaglaban sa kamatayan. Hindi alintana ang panganib ng nagagalit na dagat, dali-dali niyang inilapit ang bangka sa duwende. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nanaig ang kanyang likas na pagkamaawain. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita, wika ni Lydia, habang marahan niyang inaalis ang mga gusot na lambat na nakabalot sa duwende. Ang maliit na nilalang ay nanginginig, may halong takot sa kanyang mga mata. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, mahal na tao, wika ng duwende. Ang kanyang boses ay mahina ngunit mayroong pasasalamat. Ako si Diwa, at hindi ko inaasahang may magliligtas pa sa akin sa gitna ng bagyong ito. Si Lydia, bagamat nagtataka, ay pinilit magpakatatag. Ako si Lydia. Huwag kang mag-alala Diwa, nandito na ako. Anong nangyari sa'yo at paano ka napunta dito? Habang maingat na inaalis ang natitirang lambat, ipinaliwanag ni Diwa na siya ay pauwi na sa kanyang tahanan sa gubat, galing sa pagbisita sa kanyang kaibigang sirena sa ilalim ng dagat nang siya'y habulin ng isang malaking isda. Sa kanyang pagtakas, hindi niya napansin ang lambat na naiwan sa tubig. Hindi ko akalain na may mga tao pa palang katulad mo, Lydia. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga taong may malasakit sa iba, lalo na sa aming mga duwende, sabi ni Diwa, habang unti-unti siyang nakakahinga ng maluwag. Nang tuluyan ng makalaya si Diwa, tumingin siya kay Lydia ng may lalim ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, ngunit nais kong bigyan ka ng regalo bilang tanda ng aking utang na loob. Ito'y magbibigay sa iyo ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, upang kahit kailan mo naisin, maaari kang sumisid at tuklasin ang yaman ng dagat. Si Lydia, na ngayon ay bahagyang nahimasmasan mula sa kanyang pagkabigla, ay nagpasalamat kay Diwa. Salamat Diwa. Ang totoo,
Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng duwende sa buhay ko. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa kabila ng kanilang maikling pagkakakilala, nadama ni Lydia ang isang kakaibang koneksyon sa duwende. Hindi lamang dahil sa kakaibang pangyayari ng kanilang pagkikita kundi dahil din sa pagpapahalaga ni Diwa sa kanyang ginawa. Habang papalayo si Lydia, bitbit ang bagong regalo na kakayahan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad na lalong lumawak. Ang dagat na minsan niyang kinatatakutan ay ngayon ay nagbukas ng bagong mundo ng posibilidad, at ang kanyang pag-uwi sa dalampasigan ay hindi lamang basta pagbabalik, kundi isang paglalakbay patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Matapos ang pagsagip, umupo si Lydia at Diwa sa dulo ng bangka, habang dahan-daang bumabalik ang kapayapaan sa dagat. Ang duwende, na may dalang pasasalamat at paghanga, ay kumuha ng isang maliit ngunit lumiliwanag na bagay mula sa kanyang bulsa. Lydia, bilang pasasalamat sa iyong kabutihan at tapang, nais kong ibigay sa iyo ang isang espesyal na regalo, sabi ni Diwa, habang inilalahad ang kanyang kamay upang ipakita ang isang kumikinang na perlas. Si Lydia, nakatitig sa perlas na tila may sariling ilaw, ay nagtaka sa kakaibang regalo. Isang perlas. Napakaganda, pero ano ang espesyal dito, Diwa? Tanong niya, hindi maikubli ang pagtataka sa kanyang mukha. Ito ay hindi ordinaryong perlas, paliwanag ni Diwa. Ito ay mahiwagang perlas na magbibigay sa iyo ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Isang regalo para sa iyo upang mapalawak ang iyong mundo at maaari kang makakita ng mga kayamanan sa dagat na hindi pa nakikita ng karamihan. Napaisip si Lydia sa bigat at katangian ng regalo na ito. Huminga sa ilalim ng tubig. Parang sa mga kwentong pambata lang yan, Diwa. Totoo ba ito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halo ng kuryosidad at pagdududa. Oo, totoo ito, Lydia. Marami sa aming mga duwende ang gumagamit ng ganitong perlas para makapaglakbay sa ilalim ng dagat. Ngayon, ibinabahagi ko ang kapangyarihang ito sa iyo bilang pasasalamat, sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng katapatan. Si Lydia, habang hawak ang perlas, ay nadama ang isang kakaibang koneksyon sa dagat na kanyang kinabibilangan. Diwa, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ito ay isang kakaibang regalo, at nangangako akong gagamitin ito ng may karunungan at pag-iingat, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto at pasasalamat. Lydia, ang mahalaga lamang ay gamitin mo ito sa kabutihan, at tandaan na ang dagat ay puno ng mga hiwaga at panganib. Gamitin mo ang perlas na ito para tuklasin ang magagandang bagay, ngunit mag-ingat ka rin, paalala ni Diwa, na parang isang kaibigan na nagbibigay ng mahalagang payo. Nangako si Lydia na gagamitin niya ang perlas ng may pag-iingat. Ang pagkakaroon ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, ay magbubukas ng bagong yugto sa kanyang buhay bilang mangingisda. Habang papalapit sila sa pampang, iniisip ni Lydia ang mga posibilidad na maaring idulot ng perlas, ang pagtuklas sa mga nakatago na yaman sa ilalim ng dagat, ang pakikipagsapalaran sa mga hindi pa natutuklasan na bahagi ng karagatan, at ang bagong kalayaan na ibinigay sa kanya ng mahiwagang perlas. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay pabalik sa dalampasigan, kapwa sila tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Ang munting bangka ay dahan-daang dumating sa pampang, dala ang isang bagong simula para kay Lydia, at isang bagong kabanata na naghihintay na may sulat sa ilalim ng dagat. Maagang maaga pa, habang ang nayon ay tahimik pa sa pagtulog, nagtungo si Lydia sa dalampasigan dala ang mahiwagang perlas na regalo sa kanya ni Diwa. Ang langit ay bughaw, at ang dagat ay tila isang malaking salamin na sumasalamin sa unang sinag ng araw. Habang hinahawakan ang perlas, bumilis ang tibok ng puso ni Lydia. Ito ang magiging unang pagkakataon na susubukan niya ang kapangyarihan ng perlas, ang huminga sa ilalim ng tubig. Sa kanyang isip, naglalaro ang kaba at pananabik. Kaya mo ito, Lydia. Para sa iyo ito, para sa iyong mga anak, at para sa kinabukasan, bulong niya sa sarili habang dahan-daang lumalakad papunta sa tubig. Nang maabot na ng tubig ang kanyang baywang, isinubo ni Lydia ang perlas. Halos agad-agad, naramdaman niya ang pagbabago, ang kakaibang sensasyon ng paghinga sa ilalim ng tubig. Sa una, nagpanik siya, naramdaman ang instinct na huminga ng hangin mula sa ibabaw, ngunit pinigilan niya ang sarili at hinayaang gumana ang mahika ng perlas. Kamangha-mangha, sabi niya sa sarili, ang boses niya ay gumuguhit sa tubig, habang tinitingnan niya ang kanyang paligid.
Ang ilalim ng dagat ay isang ibang mundo, mga makukulay na isda, sumasayaw na mga halaman sa ilalim ng tubig, at mga corals na parang mga hiyas na nakakalat sa buhanginan. Habang lumalalim siya, naging mas komportable si Lydia sa kanyang bagong kapaligiran. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pagkamangha at kagalakan. Ito pala ang lihim ng dagat, bulong niya, habang lumalangoy kasama ang mga isda, na parang tinatanggap siya bilang isa sa kanila. Hindi nagtagal, natutunan niyang kontrolin ang kanyang mga galaw, lumangoy ng mas malalim, at tuklasin ang mga nakatago na sulok ng karagatan. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang bagong pagtuklas, at sa bawat bagong pagtuklas, umiigting ang kanyang pagmamahal sa dagat. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Lydia, halos hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ang perlas na dala niya ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lumangoy sa ilalim ng tubig, kundi nagbukas din ito ng pintuan sa mga yamang hindi niya akalain na umiiral. Sa kanyang pagbabalik sa dalampasigan, puno ng pasasalamat at inspirasyon si Lydia. Alam niya na ang araw na ito ay simula pa lamang ng kanyang bagong buhay, isang buhay na puno ng mga posibilidad at pagtuklas na dati ay hindi niya maisip na mararanasan. Sa kanyang muling pagbalik sa ilalim ng dagat, dala ni Lydia ang determinasyon na galugarin ang mga hindi pa natutuklasang bahagi ng karagatan. Sa paggamit ng mahiwagang perlas na nagbigay daan para siya'y makahinga sa ilalim ng tubig, nagtungo siya sa isang lugar na dati-rati hindi niya naabot. Habang lumalangoy siya ng malalim, napansin ni Lydia ang isang grupo ng malalaking kabibe na nakatago sa ilalim ng isang matarik na bahura. Ang mga kabibe na ito, na kulay perlas at ginto, ay agad na pumukaw sa kanyang atensyon dahil sa kanilang laki at kakaibang anyo. Dahan-daang lumapit si Lydia at maingat na binuksan ang isa sa mga ito. Sa kanyang pagkamangha, sa loob ng kabibe ay may isang malaki at napakagandang perlas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa tubig. Ang perlas ay halos kasinlaki ng kanyang kamao, perpekto ang hugis, at may kakaibang kinang na parang may sariling ilaw. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Lydia sa sarili, hindi makapaniwala sa natuklasan. Maingat niyang kinuha ang perlas at dinala ito sa ibabaw. Matapos ang pagtuklas, si Lydia ay dala ang natagpuang malaking perlas pabalik sa dalampasigan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pangamba sa potensyal na dala ng kayamanang ito. Agad niyang pinuntahan si Aida, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, upang ipakita ang kanyang natuklasan at humingi ng payo. Pagdating niya sa bahay ni Aida, halos hindi siya makapaghintay na ipakita ang perlas. Aida, tingnan mo ito, sabi ni Lydia, habang maingat na inilalabas ang malaking perlas mula sa kanyang bag. Si Aida, namangha sa laki at ganda ng perlas, ay agad na nagsabi, Lydia, ito'y talagang kahanga-hanga. Napakalaki at napakaganda. Isipin mo lang ang halaga nito. Nag-aalala, si Lydia ay sumagot, oo alam ko. Ngunit natatakot ako, Aida. Ano ang mangyayari kung maraming tao ang makakaalam? Paano kung magdulot ito ng inggit o mas malalang problema? Si Aida, na may malasakit sa kanyang kaibigan, ay tumugon ng may pag-iingat. Lydia, mahalaga na mag-ingat ka sa pagbebenta ng perlas na ito. Dapat nating isipin kung paano ito gagawin sa pinakaligtas na paraan. Paano ko ito gagawin, Aida? Hindi ko alam ang tungkol sa pagbebenta ng mga ganitong bagay, pag-amin ni Lydia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Aida, na umupo at hinawakan ang kamay ni Lydia, ay nagbigay ng payo. Marahil ay maaari tayong kumonsulta sa isang tao na may kaalaman sa mga hiyas o sa legal na aspeto ng pagbebenta ng ganitong uri ng yaman. Mahalaga na maging maingat tayo at siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos at legal. Tumango si Lydia, na parang nabunutan ng tinik ang pakiramdam. Salamat Aida. Iyan nga ang gagawin natin. Mahalaga na matiyak natin na ang lahat ay maayos at walang masamang mangyayari. Nagkasundo sila na maghanap ng tamang tao o ahensya na makakatulong sa kanila sa proseso. Plano nilang gawin ang lahat ng may karampatang pag-iingat, upang ang perlas na ito, na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ni Lydia, ay magamit sa pinakamabuting paraan. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bahay, dala ni Lydia ang perlas at ang mga payo ni Aida. Nasa isip niya ang lahat ng maaaring mangyari, at bagamat may kaba, mayroon ding isang bahagi sa kanya na umaasa sa magandang kinabukasan na maaaring idulot ng perlas na ito para sa kanyang pamilya.
Matapos ang maingat at masusing paghahanda, dala ni Lydia ang kanyang unang malaking perlas sa pawnshop ni Mr. De La Cruz sa kalapit na bayan. Kilala sa kanyang pagiging mabait at patas sa mga transaksyon, si Mr. De La Cruz ay naghihintay sa kanya na may bahagyang pag-aalinlangan, dahil sa hindi pangkaraniwang laki ng perlas na balita niyang dala ni Lydia. Pagpasok pa lang ni Lydia sa pawnshop, agad napansin ni Mr. De La Cruz ang laki at kinang ng perlas. "Diyos ko, Lydia, ito ba ang sinasabi mong perlas?" sabi niya, hindi makapaniwala sa sukat at ganda ng nakikita. "Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki at kagandang perlas sa buong buhay ko bilang isang tindero ng alahas." Nakangiti si Lydia. "Opo, Mr. De La Cruz. Ito nga po. Sana ay maging katanggap-tanggap ang halaga nito para sa inyo." Matapos suriin ng maigi ang perlas, hindi na nag-atubili pa si Mr. De La Cruz at nag-alok ng presyo na higit pa sa inaasahan ni Lydia. "Lydia, hindi lang ito katanggap-tanggap, ito'y isang kayamanan. Handa akong magbayad ng presyo na nararapat para sa ganitong klaseng biyaya ng karagatan." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lydia ng isang malalim na ginhawa at kasiyahan. Ang perang natanggap niya ay higit pa sa kanyang inaasahan, at agad niyang ginamit ito upang mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Binili niya ang mga bagay na matagal na nilang kailangan, mga bagong gamit sa bahay, mas magandang damit para sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, naglaan siya ng pondo para sa kanilang edukasyon. Isang hapon, dala ni Lydia ang kanyang mga anak sa isang restaurant sa bayan, ang unang pagkakataon nilang kumain sa labas bilang pamilya. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Romy at Sally ang kanilang tuwa. "Napakasarap pala ng ganitong pagkain, Nay," sambit ni Romy. Ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa habang sinusubukan ang iba't ibang pagkain sa mesa. Tumawa si Lydia, puno ng kaligayahan habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. "Oo anak, ito ang ilan sa mga bagay na gusto kong maranasan ninyo. Ngayon na may kakayahan tayo, gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay," sabi niya, ang kanyang puso'y umaapaw sa pasasalamat. Hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ng komunidad ang pagbabago sa pamumuhay ni Lydia. Mula sa kanyang bagong damit hanggang sa mga pagbabago sa kanilang bahay, naging paksa siya ng usapan sa nayon. Karamihan sa kanyang mga kapitbahay ay natuwa para sa kanya, ngunit may ilan ding nagtaka at nagusisa kung saan nanggaling ang biglaang yaman ni Lydia. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, pinili ni Lydia na manatiling mapagkumbaba at maingat. Hindi niya ibinunyag ang tungkol sa mga perlas, alinsunod sa payo ni Aida na panatilihing lihim ang pinagmulan ng kanyang yaman, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, nakita ni Lydia ang positibong epekto ng kanyang mga desisyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang sariling kumpiyansa. Nagsimula siyang makisangkot sa mga gawain sa komunidad, tumulong sa pag-organisa ng mga proyektong pang-edukasyon, at nagsimulang magplano ng mga paraan para makatulong sa iba pa niyang kapitbahay na nangangailangan. Ang pagbabago ng kapalaran ni Lydia ay hindi lamang nagdala ng material na yaman kundi nagbigay din ng bagong pag-asa at inspirasyon sa kanyang buhay, at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang kwento ay naging isang halimbawa ng pagbabago na posible sa pamamagitan ng pagsisikap, pag-iingat, at isang puso na handang tumulong sa iba. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na nagsikap si Lydia sa ilalim ng dagat, naghahanap ng mga perlas na magpapalago pa lalo sa kanyang bagong yaman. Ang kanyang masigasig na pagsisid ay nagbunga ng marami pang magagandang perlas, na nagbigay daan para lalo pang guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang sila'y nag-aayos ng kanilang bahay na dati-rati sira-sira, napansin ni Lydia ang mga pagbabago hindi lamang sa kanilang tahanan kundi pati na rin sa kanilang buhay. Bagong pintura, mga bintanang dati-rati ay sira-sira, at ngayon ay kumikinang sa linis. "Tignan mo, Sally, kung gaano nakaganda ang ating bahay," sabi ni Lydia, habang ipinapakita sa kanyang anak ang mga pagbabago. "Opo, Nay. Ang ganda-ganda na talaga," tugon ni Sally, ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwa. Dinala niya ang kanyang ina papunta sa kanyang kwarto kung saan may bagong kama at mga bagong kurtina. At sa isang sulok ng kwarto, may nakalagay na bagong Barbie doll, ang laruan na matagal nang hinihiling ni Sally ngunit hindi mabili ni Lydia dati. "Nay, tignan mo siya, ang ganda ng Barbie ko." "Salamat po," sabi ni Sally, nayakap-yakap sa tuwa ang kanyang bagong manika. Si Lydia, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak, nadama ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan.
Walang anuman anak. Gusto kong magkaroon ka ng mga bagay na magpapasaya sa'yo, lalo na ngayon na kaya na natin. Hindi lang sa personal na gamit nagbago ang kanilang buhay. Sa sala, isang bagong telebisyon ang nagbibigay aliw sa kanila tuwing gabi. Napakasaya ko, Nay. Hindi na kami makikinood sa ating kapitbahay. Ngayon, pwede na tayong manood kahit kailan natin gusto, sabi ni Romy, ang kapatid ni Shally, habang binubuksan ang telebisyon. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa kanilang bagong sofa, nag-uusap ang pamilya tungkol sa kanilang mga plano at pangarap, mga bagay na dati tila imposible. Nais ni Lydia na ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga anak, at balang araw, maipundar ang isang negosyo para sa kanilang pamilya. Ang mga simpleng sandali ng kaligayahan, mga pag-uusap sa bagong sala set, at ang mga tawanan habang nanunood ng telebisyon, lahat ng ito ay mga piraso ng bagong buhay na binuo ni Lydia para sa kanyang pamilya. Isang buhay na puno ng pag-asa, seguridad, at mga pangarap na unti-unting natutupad dahil sa tiyaga at pagmamahal ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Habang unti-unting bumubuti ang buhay ni Lydia at ng kanyang pamilya, hindi naiwasan na mapansin ito ng buong nayon. Ang mga bagong pag-aari, ang pagkain sa labas, at ang mga pagbabagong pisikal sa kanilang bahay ay naging laman ng usap-usapan. Karamihan sa mga kapitbahay ay masaya para kay Lydia, ngunit may ilan din na hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Isang hapon, habang si Lydia ay namimili sa tindahan, narinig niya ang bulungan ng ilang kababaihan mula sa kanyang nayon. Nakita mo ba ang bagong telebisyon ni Lydia? At ang mga bago nilang gamit sa bahay, bulong ng isa. Oo, biglaan yata ang yaman niya. Saan kaya galing lahat ng yan? Tugon ng isa pa, ang tono ay may bahid ng pagdududa at inggit. Nang marinig ito, nagdesisyon si Lydia na lapitan sila at magpaliwanag ng maayos. Magandang hapon po, bati niya, pinilit panatilihin ang kanyang boses na mahinahon at magiliw. Narinig ko po ang inyong pag-uusap. Nais ko lang pong linawin na ang lahat po ng pagbabago sa amin ay bunga ng pagsisikap, at ilang magagandang pagkakataon sa paghahanap ng perlas sa dagat. Ang isa sa mga kababaihan, si Aling Letty, na kilala sa nayon sa kanyang diretsahang pag-uugali, ay tumugon, Lydia, alam mo naman siguro na hindi maiiwasan ang mga haka-haka. Biglaan kasi ang pagbabago sa inyo. Natural lang na magtaka ang mga tao. Naiintindihan ko po, Aling Letty, sagot ni Lydia, pero siguraduhin ko lang po sa inyo na wala pong dapat ikabahala. Nakabukas ang bahay namin kung gusto nyong makita kung paano kami nabubuhay. Bagaman may ilang nagpahayag ng suporta, ramdam pa rin ni Lydia ang tensyon. Sa pag-uwi, hindi niya maiwasang mag-alala. Kinagabihan, ibinahagi niya ang kanyang mga agam-agam kay Aida habang nakaupo sila sa kanilang bagong sala set. Aida, mahirap pala kapag nakikita ng iba na umaangat ka. Hindi ko inakala na magiging ganito ang reaksyon nila, ani Lydia, may lungkot sa kanyang mga mata. Lydia, sa bawat pagbabago, may kaakibat talagang hamon. Ang mahalaga ay alam natin sa ating mga puso na tama ang ating ginagawa, payo ni Aida, hinawakan ng kamay ni Lydia bilang suporta. Huwag mo silang hayaang makahadlang sa iyong mga plano para sa mas magandang kinabukasan. Tumango si Lydia, pinahalagahan ang suporta ng kaibigan. Tama ka, Aida. Hindi ko hahayaan ang inggit ng iba na sumira sa kung ano ang pinaghirapan ko. Siguro nga'y parte ito ng pagbabago. Sa mga sumunod na araw, pilit pinanatili ni Lydia ang kanyang pagiging bukas at magiliw sa lahat, kahit na sa mga nagpahayag ng pagdududa. Sa pamamagitan ng kanyang positibong pagtugon at pagiging transparent, unti-unti niyang nabawasan ang mga haka-haka at nagpatuloy sa pagtataguyod ng kanyang mga layunin para sa pamilya at komunidad. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy si Lydia sa pagiging isang halimbawa ng kagandahang loob at determinasyon sa nayon. Matapos makaranas ng magkahalong suporta at pagdududa mula sa kanyang komunidad, nagpasya si Lydia na samantalahin ang pagkakataon ng blessing ng bagong ayos niyang bahay upang magdaos ng pagtitipon. Layunin niya na magbigay ng transparency tungkol sa kanyang mga pinagkukunan at mag-alok ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga kapitbahay. Sa araw ng blessing, abala si Lydia sa paghahanda. Inimbitahan niya ang buong nayon, kabilang ang mga lokal na lider at mga kapitbahay na dati-rati ay may agam-agam sa kanyang biglang yaman. Ang bahay, na ngayon ay naglalaman ng mga bagong kasangkapan at pagkukumpuni, ay simbolo ng kanyang pagsisikap at pagpapala mula sa dagat. Habang nagsisimula ang blessing, tinipon ni Lydia ang lahat sa kanyang sala.
Magandang hapon po sa inyong lahat, at maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong araw. Panimula niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Nais ko pong samantalahin ang pagtitipong ito para linawin ang ilang bagay tungkol sa mga pagbabago sa aming buhay. Ipinakita ni Lydia ang mga perlas na natagpuan niya. Ito po ang dahilan ng aming bagong simula. Sa tulong ng mga perlas na ito, nagkaroon kami ng pagkakataon na ayusin ang aming tahanan at mapabuti ang aming pamumuhay. Maingat niyang ipinaliwanag kung paano niya ito natagpuan at ang proseso ng pagbebenta sa isang mapagkakatiwalaang may-ari ng pawnshop. Pagkatapos niyang magsalita, si Mang Ernesto, isang matandang mangingisda at respetado sa komunidad, ay tumayo para magbigay pahayag. Mga kababayan, nakita natin ang pagbabago sa buhay ni Lydia at maaaring marami sa atin ang nagtaka o nag-alala. Ngunit ngayon, nakikita natin na ang kanyang yaman ay bunga ng pagsisikap at biyaya ng dagat. Sa halip na pagdudahan, marapat lang na tayo'y magalak at sumuporta. Isa pang kapitbahay, si Aling Maria, na dati-rati ay kritikal sa biglaang pagyaman ni Lydia, ay lumapit at humingi ng paumanhin. Lydia, pasensya ka na sa aming pagdududa. Ngayon ay nauunawaan ko na, at salamat sa iyong pagiging bukas at tapat sa amin. Nagpasalamat si Lydia sa kanilang mga salita. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at suporta. Ang bahay na ito at ang lahat ng biyayang ito ay hindi lamang para sa aking pamilya. Nais ko rin pong makatulong sa ating komunidad. Tayo'y magtulungan at magkaisa para sa ikabubuti nating lahat. Sa pagtatapos ng blessing, naramdaman ni Lydia ang pagbabago sa ihip ng hangin, ang dating bulong-bulungan ay napalitan ng pagbati at pagtanggap. Ang pagtitipon na iyon ay hindi lamang nagbukas ng kanyang tahanan kundi pati na rin ng isang bagong kabanata ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanilang nayon. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon na sa kabila ng mga hamon, ang integridad at pagiging bukas ay mahalaga sa pagtataguyod ng tiwala at respeto sa komunidad. Nagpasya si Lydia na gamitin ang kanyang natutunan sa paghahanap ng perlas upang tulungan ang kanyang komunidad. Sa isang malaking pagtitipon sa barangay hall, imbitado ang lahat ng mangingisda at mga interesadong residente upang matuto mula sa kanyang karanasan. Determinado si Lydia na ituro ang mga pamamaraan sa paghahanap ng kabibe na may perlas, ngunit bigyang diin din ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng yamang dagat. Sa araw ng pagtitipon, puno ang barangay hall ng mga taong sabik matuto at maunawaan kung paano nila mapapabuti ang kanilang pamumuhay sa tulong ng dagat. Si Lydia, bilang tagapagsalita, ay dama ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Magandang hapon sa inyong lahat, bungad ni Lydia, tumingin siya sa kanyang mga kababayan na may pagmamalaki at pag-asa. Salamat sa pagdalo ninyo ngayon. Alam kong marami sa inyo ang nagnanais na matutunan kung paano makahanap ng mga perlas sa ating karagatan. Tahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salitang binibitawan ni Lydia. Sa aking karanasan, natutunan ko na hindi lamang ito basta paghahanap at pagkuha ng perlas. Kailangan nating maging maingat at responsable sa ating mga ginagawa, patuloy niya. Mahalaga na irespeto natin ang dagat at ang mga nilalang na naninirahan dito. Hindi natin dapat sirain ang kanilang tahanan para lamang sa pansariling kapakinabangan. Nagbigay si Lydia ng praktikal na mga payo sa kung paano matukoy ang mga potensyal na lugar kung saan maaaring makita ang mga kabibe na may perlas. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa tamang panahon ng pagsisid, mga palatandaan sa tubig na maaaring magturo kung saan mayroong mas maraming kabibe, at ang mga teknik sa maingat na pagbubukas ng mga ito upang hindi masira ang perlas. Dapat din nating isipin na ang karagatan ay may kakayahang magbigay sa atin ng biyaya kung ito'y ating pangangalagaan, dagdag pa ni Lydia. Kung sasamantalahin natin at sisirain, darating ang panahon na wala na itong maibibigay. Kaya hinihikayat ko kayo, habang tayo ay nagtatrabaho para sa ating kabuhayan, gawin natin ito sa paraang mapanatili natin ang kalusugan ng ating karagatan. Mula sa madla, tumayo si Mang Ernesto, isang respetadong mangingisda sa nayon. Salamat Lydia, sa iyong pagbabahagi. Naiintindihan namin ang iyong mga paalala at susubukan naming sundin ang iyong mga itinuro. Handa kaming matuto at magbago para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagtitipon ay nagtapos sa positibong nota, na may pangako mula sa mga mangingisda na susundin ang mga responsableng pamamaraan sa pangingisda na itinuro ni Lydia. Ang kanyang pagsisikap na ibahagi ang kanyang kaalaman, at bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan ay nagbigay inspirasyon sa marami sa kanyang komunidad,
na tingnan ang karagatan hindi lamang bilang pinagkukunan ng yaman, kundi bilang isang mahalagang yaman na dapat ingatan para sa kasalukuyan, at sa mga susunod pang henerasyon. Sa nagbabagong kapalaran ng kanilang pamilya, naimpluwensyahan din ang mga pangarap ng mga anak ni Lydia. Sa isang tahimik na gabi, habang sila'y nakaupo sa kanilang bagong sala set pagkatapos ng hapunan, binuksan ni Lydia ang isang mahalagang usapan. Mga anak, ngayong may mga bagong oportunidad tayo, anong gusto ninyong marating paglaki ninyo? Tanong ni Lydia, habang tinitingnan sina Romy at Sally. Si Romy, na laging may hilig sa kalikasan at mga hayop, ang unang sumagot. Nay, gusto ko pong maging isang marine biologist. Gusto kong matutunan kung paano pa natin mapapangalagaan ang dagat at ang mga nilalang nito, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Si Sally naman, na may hawak na bagong manika, tumingin kay Lydia at ngumiti. Ako naman, Nay, gusto kong maging guro. Gusto kong ituro sa ibang bata ang mga natutunan ko mula sa iyo at kung paano nila dapat pahalagahan ang ating kapaligiran. Aniya, ang boses ay puno ng determinasyon. Si Lydia, labis ang kasiyahan sa mga narinig, ay niyakap ang kanyang mga anak. Napakaganda ng mga pangarap ninyo, mga anak. Tandaan ninyo, nandito ako para suportahan kayo sa abot ng aking makakaya, sabi niya, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamalaki. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang ang mga anak ni Lydia ang nagpahayag ng kanilang mga pangarap. Sa paaralan, naging inspirasyon si Lydia sa maraming bata. Ang kanyang kwento ng tagumpay at kabutihan ay madalas pag-usapan ng mga guro bilang halimbawa ng kung ano ang maaaring marating sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Isang hapon, habang si Lydia ay bumibisita sa paaralan para sa isang pagtitipon, nilapitan siya ng guro ng kanyang mga anak. Lydia, gusto kong malaman mo na malaki ang impluwensya mo sa mga bata dito. Marami sa kanila ang nagsasabi na gusto nilang maging tulad mo, sabi ng guro, ang kanyang tono ay puno ng paghanga. Salamat ma'am, nakakataba ng puso na marinig yan. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking mga karanasan, mas marami pang bata ang magsisikap at mangangarap ng mas mataas para sa kanilang kinabukasan, tugon ni Lydia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sinserong pasasalamat. Habang umuuwi si Lydia mula sa paaralan, napag-isipan niya kung gaano kalayo na ang narating nila. Mula sa simpleng pagsisikap na may taguyod ang pamilya, ngayon ay isa na siyang haligi ng inspirasyon sa kanyang nayon. Ang kanyang mga anak, pati na rin ang ibang kabataan sa komunidad, ay may mga bagong pangarap na hindi lamang naglalayong umangat sa buhay, kundi maging kapaki-pakinabang na mga miyembro ng komunidad. Napagtanto ni Lydia na ang tunay na sukatan ng tagumpay, ay hindi lamang sa material na naipon kundi sa pagbabago na kanyang naibahagi sa buhay ng iba. Ang kanyang legasiya ay hindi lamang nakikita sa yaman ng dagat kundi sa mga bagong pag-asa na kanyang itinanim sa puso ng bawat isa sa kanyang nayon. Habang sumisisid sa malinaw at asul na tubig ng karagatan, dala ni Lydia ang kanyang mahiwagang perlas, siya ay naglalakbay sa ilalim ng dagat, isang mundo na puno ng kagandahan at misteryo. Ang perlas sa kanyang bibig ay hindi lamang isang simbolo ng kanyang bagong yaman kundi pati na rin ng bagong simula sa kanyang buhay. Sa kanyang paglangoy, pinagmamasdan ni Lydia ang mga makukulay na coral reefs na sumasayaw sa ilalim ng dagat. Ang kanilang mga kulay ay tila mga brushstroke sa isang malawak na canvas ng kalikasan. Ang mga pawikan, marahan sa kanilang paglangoy, ay kamakaway sa kanya sa ilalim ng tubig, habang ang mga isda ng sari-saring hugis at laki ay dumadaan sa kanyang tabi. Ang kanilang mga kaliskis ay kumikinang sa sinag ng araw na tumatagos sa ibabaw ng tubig. Habang lumalangoy, dama ni Lydia ang isang malalim na pasasalamat. Ang bawat hininga na kanyang nalalanghap sa ilalim ng dagat ay puno ng paghanga at pasasalamat sa mga pagbabagong dala ng mahiwagang perlas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip ang mga pagsubok at tagumpay na kanyang naranasan. Salamat sa iyo, karagatan, sa iyong mga biyaya, bulong ni Lydia sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ilalim ng tubig. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makita ang ganda ng iyong kailaliman at may bahagi ito sa aking komunidad. Habang patuloy siya sa paglangoy, lumapit sa kanya ang isang maliit na grupo ng mga dolphin. Sa kanyang tabi, lumangoy sila, tila nangungumusta at nagpapakita ng kanilang pagtanggap. Napuno ng kagalakan ng puso ni Lydia, dahil ramdam niya ang koneksyon hindi lamang sa mga tao sa kanyang nayon kundi pati na rin sa mga nilalang ng karagatan.
Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa ilalim ng dagat ng araw na iyon, naglakad si Lydia sa dalampasigan na may bagong pananaw. Bagamat alam niyang marami pang hamon ang kanyang kahaharapin, dala niya ang isang puso na puno ng pag-asa at determinasyon na magpatuloy sa pagbabago at pagbibigay inspirasyon. Ang dagat, sa kanyang walang hanggang kagandahan at biyaya, ay isang paalala na ang bawat pagsisikap at sakripisyo ay may kapalit na magandang kinabukasan. Pagmumuni-muni ni Lydia habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang kabanatang ito sa buhay ni Lydia ay hindi lamang isang bagong simula para sa kanya kundi para sa buong nayon. Sa kanyang mga kamay, ang perlas ay nagbibigay liwanag sa landas ng pagkakaisa, pag-asa, at patuloy na pag-unlad para sa lahat.